Welcome to Splat Communications. Land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Splat Communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch it burn in hell. Good day po sa lahat, Wina po ito ng Splat Communications and welcome to our channel. Ngayon po ay mayroon kaming bagong video para sa inyo na sigurado naming kakapulutan ninyo ng bagong impormasyon at kaalaman. Para po sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag pong kalilimutan na mag-subscribe at mag-follow. Ugaliin din po na i-share ang ating videos para po mapagtulungan natin ang laban sa fake news, misinformation at disinformation. Hit the bell po para lagi pong updated kapag may bago tayong video at higit sa lahat, please don't skip ads. This will go a long way in helping us continue the work that we do. Maraming salamat po. Ano ang katotohanan sa Gurgur video at pag-resign ni Vic Sara? Noong June 19, nagbitiw si Vice Presidente Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Bagamat sinabi niyang ito'y dahil sa kanyang malasakit sa mga guro at kabataang Pilipino, maraming ebidensya ang nagpapakita na ang kanyang pagbibitiw ay dulot ng kanyang pagkabigong mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa loob ng 2 taon ng kanyang pamumuno, hindi nakitaan ng pag-unlad ang sistema ng edukasyon. Ayon kay ASIC Teachers Representative Franz Castro, nasayang ang 2 taon na sanay na gamit upang ayusin ang krisis sa edukasyon at mapabuti ang mga benepisyo at sahod ng mga guro. Dagdag pa rito, sinabi ni Albay Representative Edsel Lagman na inamin mismo ni Duterte na ang kanyang pamumuno ay naging pabigat para sa mga guro at mag-aaral. Ayon sa PISA 2024, nanatiling mababa ang ranggo ng Pilipinas sa pandaigdigang pagsusuri ng kalidad ng edukasyon, katulad ng mga nakaraang taon. Bagamat nadagdagan ang budget ng DepEd para sa taong 2024, hindi ito nagresulta sa makabuluhang pag-unlad sa kalidad ng edukasyon. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Inamin din ni Vice President Sara ang kanyang pagkukulang sa pagre-review ng inilunsad na matatag curriculum ng Department of Education dahil sa salat ang kanyang kakayanan upang gawin ito. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Ang magawa mo lang, which I do very well, admittedly, is magpukpuk talaga ng tao to drive a person to do what they are supposed to do. Teka, napansin niyo po ba ang nakaumbok sa leeg ni Vice President Sara? Ito ba ang tunay na dahilan sa drama niyang may sumubok manggurgol sa kanya? Sara! Sa nang sa imong liyo? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Di pa siya nasiyahan sa video na yan at tinuloy niya pa rin ang maintrigang sagot tungkol dyan. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yon, very straightforward yon. Tinanong ako kung ano yung
sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igur-gur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yung sila, Vicky? Silang lahat. Ayon na rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ayaw ipaliwanag ni Vice President Sara ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. I asked her if there were any particular reasons why she was chosen to resign from the Department of Education and from the NPSL. I also said, so I did not force it. Sumuporta naman ang pamahalaan sa Department of Education na dating pinangunahan ni Sara Duterte. Makikita sa talaan ang budget na inallocate sa kagawaran ng edukasyon. Sa katunayan sa proposed 2025 budget ng taong ito ay may 924 bilyong piso na alokasyon, pinakamataas sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ngunit ayon sa pinakahuling datos ng PISA rankings nitong buwan na ito, nangungulelat pa rin ang Pilipinas. Ang PISA rankings ang sumusukat sa kalidad ng edukasyon ng mga bansa sa buong mundo. Nangunguna ang Singapore na may 568 total score, habang ang Pilipinas ay nasa ika-79 na pwesto lamang. Yan po ba ang konteksto na sinabi ni Vice President Sara Duterte na siya ay nagbibitiw bilang DepEd Secretary para sa kapakanan ng mga mag-aaral at guro? Can she not just admit to PBBM about this gross failure as her real reason for resigning? Need pa po bang may gurgur drama? Maraming salamat po, Ferry Koy, for being a channel member. Introducing Splat Communications channel memberships. For a small amounts per month, you can help us in our crusade to share correct, relevant and timely information, spread positivity and invoke inspiration. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Shoutouts: Bocap, Bokling Vicente, Eliseo Docusin, FIC, Ramon Ramos, Estela Rosal. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you learned something new today. In behalf of the entire Splat Communications team, thank you. Till next time. Please pray for world peace, please pray for the Philippines and the Filipinos. Stay safe. Rosa out. Bye. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Splat Communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies.